tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding krisis pang-ekonomiya ang kasalukuyang yumayanig sa buong mundo dahil sa mahigpit na kontrol ng bansang Iran sa Strait of Hormuz. Ang estratehikong daan ng tubig na ito ay barado na ngayon, dahilan upang sumipa ng husto ang presyo ng petrolyo na nagdulot naman ng domino effect sa iba pang mahalagang sektor sa labas ng gitnang silangan. Libu-libong mandaragat at barko ang stranded sa Persian Gulf. Nagsimula ang kontrol na ito ng Iran matapos ang magkasamang pag-atake ng Estados Unidos at Israel noong nakaraang ika-28 ng Pebrero. Sa kabila ng ilang linggong pambobomba at ng ipinatupad na blockade ng buong pandagat ng Amerika noong nakaraang buwan, hindi pa rin natitinag ang puwersa ng Iran sa rehiyon. Patuloy na nararanasan ang tensyon at walang senyales ng pag-atras ang magkabilang panig sa labanang ito. Hayagang ipinahayag ng pamahalaan ng Iran na bubuksan lamang nila muli ang Strait of Hormuz kung tuluyan ng titigil ang digmaan at ganap na aalisin ang blockade ng Amerika. Gayunpaman, mas malalaking konsesyon ang hiningi ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos, kabilang ang tuluyang paghinto at pagbuwag sa kontrobersyal na programang nuklear ng Iran na lalong nagpapakomplika sa diplomatikong resolusyon ng krisis na ito. Upang maunawaan ang kahalagahan ng lugar, ang Strait of Hormuz ay may lapad lamang na 34 na kilometro sa pinakamakipot na bahagi nito sa pagitan ng Iran at Oman. Dahil sa kurbada nito na tila siko, ang mga dambuhalang barko ay napipilitang dumaan sa napakakitid at limitadong daanan upang ligtas na makapaglayag sa mababaw na tubig, kaya naman madali itong harangan at kontrolin ng militar ng Iran sa rehiyon. Bago sumiklab ang digmaan, tinatayang 20% ng kabuang langis na kinakalakal sa buong daigdig ang dumadaan sa makipot na ito araw-araw. Bukod sa langis, ito rin ang pangunahing ruta para sa malalaking supply ng natural gas, pataba o fertilizer at iba pang produktong petrolyo na lubhang mahalaga sa pandaigdigang industriya at agrikultura na ngayon ay halos ganap na naparalisa at hindi makalabas. Ayon sa opisyal na datos mula sa kilalang pananaliksik na Lloyd's List Intelligence, sa normal na sitwasyon bago pa man magsimula ang digmaan, nasa pagitan ng 100 hanggang 130 barko ang ligtas na dumadaan sa kipot araw-araw. Kabilang dito ang mga dambuhalang oil tanker at mga cargo ship na nagdadala ng mga kargamento para sa iba't ibang bansa sa Asia at Europa na ngayon hindi na makadaan doon. Subalit mula nang magsimula ang labanan hanggang noong ika-4 ng Mayo, 534 na barko lamang ang pinaniniwalaang nakatawid sa kipot ayon sa ulat ng Lloyd's List Intelligence. Karamihan sa mga barkong ito ay pinaghihinalaang naglalaman ng langis mula sa Iran na nagpapakita ng matinding pagbaba ng aktibidad ng malayang kalakalan at transportasyon sa naturang rehiyon sa mga nakalipas na linggo. Upang makita ang malaking pagkakaiba nito, sa normal na takbo ng panahon, tinatayang nasa 6,500 hanggang 8,400 at 50 barko ang dapat sanang nakadaan sa Strait of Hormuz sa kaparehong panahon. Ang napakalaking bawas na ito ay nagpapatunay na halos maparalisa ng Iran ang pandaigdigang transportasyon sa dagat na nagdulot ng napakalaking pinsala sa ekonomiya ng mga bansa. Dahil sa blockade na ito, ramdam na ramdam ang epekto sa bulsa ng mga mamimili sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Estados Unidos, tumaas ng 50% ang karaniwang presyo ng gasolina mula nang magsimula ang digmaan. Umabot na sa $4.56 ang kada galon ng gasolina nitong nakaraang Huwebes ayon sa AAA na nagdulot ng matinding pasanin sa mga motorista at lokal na negosyo doon. Hindi lamang gasolina sa kalsada ang naapektuhan kundi maging ang buong sektor ng abyasyon sa buong daigdig. Ang pagsasara ng kipot ay nagdulot ng halos pagdodoble ng presyo ng jet fuel para sa mga eroplano. Ang ganitong pagtalo ng presyo ay nagbabadya ng mas mataas na pamasahe sa eroplano sa buong mundo at posibleng pagkalugi ng mga kumpanya ng eroplano kung magpapatuloy pa ang tensyon sa estratehikong rehiyon na ito. Ayon sa mga eksperto sa pagpapadala ng kargamento, ang mga singil sa siguro para sa mga barkong naglalayag sa mapanganib na rutang ito ay sumipa ng husto kamakailan. Mula sa dating 1% lamang ng kabuang halaga ng mga kalakal ng barko, umabot na ito ngayon sa hanggang 10%. Ang karagdagang gastos na ito ay tiyak na ipapasa sa mga mamimili sa pamamagitan ng mas mahal na bilihin.
Nagbabala naman ang World Food Program ng United Nations na posibleng dumanas ng matinding gutom ang hanggang 45 milyong tao, partikular sa mga mahihirap na bansa sa Asia at Africa kung hindi agad mabubuksan ang kipot. Ang banta ng kakapusan sa pagkain ay lalong lumalaki habang patuloy na naaantala ang supply ng mga pangunahing pangangailangan dahil sa hidwaan sa pagitan ng mga bansa sa estratehikong rehiyon. Ang pagharang sa mga supply ng krudo at pataba o fertilizer ay maaaring magbunga ng mabilis na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin sa merkado. Ito ay magiging lubhang mapanganib para sa mga mamamayang nasa ilalim na ng kahirapan at walang sapat na kakayahang bumili ng pagkain, kung kaya't nananawagan ang mga pandaigdigang ahensya ng mabilisang diplomatikong lunas bago maging huli ang lahat. Bukod sa pinsalang pang-ekonomiya, mayroon na ring buhay na nawala sa gitna ng marahas na krisis na ito sa dagat. Ayon sa International Maritime Organization ng United Nations, hindi bababa sa 10 mandaragat na ang kumpirmadong nasawi mula nang magsimula ang digmaan laban sa Iran. Ang mga pag-atake sa mga sibilyang barko ay patuloy na naglalagay sa panganib sa buhay ng mga inosenteng manggagawa sa dagat. Sa opisyal na ulat ng International Maritime Organization, umabot na sa 32 barko ang nakaranas ng direktang pag-atake sa kasagsagan ng tensyong ito sa Golpo. Ang mga insidenteng ito ay kinabibilangan ng mga pagpapasabog at pag-atake gamit ang mga drone na nagpapakita na ang kipot ay ganap ng naging isang napakamapanganib na sona ng digmaan para sa anumang komersyal na sasakyang pandagat na dumaraan doon. Sa kasalukuyan, ayon sa ulat ng militar ng Estados Unidos, mayroong humigit kumulang 1,500 at 50 barko mula sa 87 bansa ang stranded o hindi makaalis sa Persian Gulf. Ang mga barkong ito na may kargang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar na mga kargamento at hilaw na materyales ay nakatenga lamang sa dagat at hindi makatawid patungo sa kanilang mga orihinal na destinasyon. Higit sa lahat, lubhang nakababahala ang kalagayan ng 22,500 mandaragat na stranded sa loob ng mga barkong ito. Marami sa kanila ay nagmula sa Timog at Timog Silangang Asya, kabilang na ang maraming Pilipinong seafarer. Sila ay nakaharap ngayon sa kakulangan ng supply ng pagkain, tubig at gamot habang naghihintay sa gitna ng walang katiyakan at mapanganib na sitwasyong ito sa Golpo. Bilang tugon, nagtalaga ang militar ng Estados Unidos ng 15,000 sundalo na may kasamang 100 eroplanong pandigma upang ipatupad ang tinatawag na Project Freedom. Ang inisyatibang ito ay naglalayong gabayan at protektahan ang mga barkong komersyal na dumadaan sa kipot, ngunit ang operasyong ito ay agad ding nakaranas ng matinding hamon at pagkaantala sa unang yugto pa lamang ng pagpapatupad nito. Ang inisyatiba ni Pangulong Donald Trump na gabayan ng mga barko sa pamamagitan ng Project Freedom ay biglang ipinatigil noong nakaraang Martes, 2 araw lamang matapos niya itong opisyal na ianunsyo sa publiko. Ang biglaang paghinto ng operasyon ay nagdulot ng higit na kalituhan at takot sa mga kumpanya ng pagpapadala na umaasa sana sa proteksyon ng militar ng Estados Unidos para sa kanilang mga kargamento doon. Sa huli, 2 barko lamang ang matagumpay na nagabayan ng Estados Unidos sa pamamagitan ng kipot sa ilalim ng Project Freedom bago ito tuluyang sinuspinde. Sa ngayon, nananatiling sarado ang Strait of Hormuz at ang buong mundo ay patuloy na nagbabayad ng napakamahal na halaga para sa krisis na ito habang naghihintay ng mapayapang diplomatikong solusyon upang maiwasan ang malawakang sakuna sa pandaigdigang ekonomiya. Inilunsad ng United States Navy ang kanilang pinakabagong long-range air-to-air missile na may kakayahang magpabagsak ng mga target sa layong mahigit 460 kilometro. Ang makabagong sandatang ito na tinatawag na AIM-242 Omalis ay opisyal nang ipinakilala sa publiko. Ito ay nagmamarka ng isang malaking hakbang sa modernisasyon ng depensa ng Amerika upang mapanatili ang kanilang dominasyon sa himpapawid laban sa mga banta. Ang bagong misal na ito ay may opisyal na bansag na malis sa ilalim ng programang Long Range Air-to-Air Missile o LRAM. Formal itong ipinakita sa isang symposium ng Naval Air Forces sa Nevada kamakailan. Ang makabagong teknolohiyang ito ay binuo ng kilalang defense contractor na RTX Corporation na nagpapakita ng patuloy na pag-unlad ng industriyang militar ng Estados Unidos upang harapin ang mga bagong hamon sa seguridad. Ayon sa pahayag ng US Navy, ang pangunahing layunin ng LRAM ay upang masiguro na ang kanilang mga piloto ang unang makakakita at unang makakapagpaputok laban sa kalaban. Ang ganitong kakayahan ay napakahalaga sa modernong labanan upang maiwasan ang counterattack.
Sa pamamagitan ng AIM-242, mas lumalawak ang operational reach ng mga fighter jet na nagbibigay ng mas mataas na bentahe sa anumang uri ng aerial combat mission. Bukod sa mas malayong saklaw, binibigyang diin din ng militar na ang bagong missile na ito ay magpapataas ng antas ng kaligtasan ng mga piloto o pilot survivability. Sa pamamagitan ng pag-atake mula sa ligtas na distansya, hindi na kailangan pumasok ng mga jet sa mapanganib na air defense zones ng kaaway. Nagbibigay din ito ng mas malawak na tactical flexibility para sa mga commander sa pagpaplano ng kanilang mga operation. Upang patunayan ang pag-unlad ng proyekto, naglabas ang US Navy ng mga larawan ng FA-18E Super Hornet mula sa Air Test and Evaluation Squadron 23 habang isinasagawa ang flight test noong buwan ng Abril. Sa nasabing pagsubok, makikitang dala ng fighter jet ang 4 na modelo ng bagong LRAM. Ito ay nagpapakita na ang integrasyon ng missile sa mga kasalukuyang eroplano ay nasa huling yugto na at handa ng ipatupad sa lalong madaling panahon. Kabilang din sa mga ibinahaging larawan ang loob ng weapons bay ng tanyag na stealth fighter na F-35C Lightning II. Dito ay malinaw na makikita ang disenyo ng AIM-242 na katabi ang mas lumang AIM-120 missile sa loob ng makipot na lagayan ng armas. Ang kakayahang magkasya sa loob ng internal weapons bay ay kritikal para sa mga stealth aircraft upang mapanatili ang kanilang radar evading capabilities habang nagdadala ng mabibigat na armas. Tingnan naman natin ang mga teknikal na detalye ng makapangyarihang missile na ito. Ang bawat piraso ng AIM-242 ay may haba na umaabot sa 4.1 metro at may diameter na 0.34 na metro. Dahil sa sukat na ito, nagagawa nitong magdala ng sapat na gasolina at advanced guidance systems upang marating ang napakalayong distansya na hindi kayang abutin ng mga karaniwang air-to-air missile sa kasalukuyan. May timbang na 680 kilo ang bawat unit at may wingspan na 0.67 metro. Ang bigat na ito ay nangangailangan ng malakas na rocket motor upang mapabilis ang takbo ng missile patungo sa target. Sa kabila ng laki nito, ang aerodynamic design ng Malis ay nagbibigay daan para sa mabilis na pagmamanobra habang hinahabol ang mga mabilis at maliliksing target sa himpapawid. Ang bagong AIM-242 ay idinisenyo upang maging katugma sa iba't ibang henerasyon ng mga fighter jet ng US Navy. Kabilang dito ang mga ika-4, ika-5 at maging ang paparating na ika-6 na henerasyon ng mga combat aircraft. Ang ganitong universal na disenyo ay nagbibigay daan sa mabilis na deployment sa buong fleet nang hindi nangangailangan ng magastos at matagal na modifikasyon sa mga umiiral na sistema. Ang hakbang na ito ng Estados Unidos ay may malaking implikasyon sa seguridad sa rehiyon ng Indo-Pacific, partikular na malapit sa Pilipinas. Sa gitna ng tumataas na tensyon sa West Philippine Sea, ang pagpapakita ng lakas militar ng Amerika ay nagpapadala ng malinaw na mensahe ng deterrence. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng advanced na armas ay nagpapakita ng kahandaan ng US na ipagtanggol ang katatagan at kapayapaan sa rehiyon. Kung ihahambing sa mga katunggali nito, ang AIM-242 ay direktang kalaban ng R-37 missile ng Russia na may habang mahigit 4 na metro at timbang na 510 kilo. Ang R-37 ay may saklaw na 300 hanggang 400 kilometro depende sa version nito. Sa pagdating ng AIM-242 na may saklaw na 460 kilometro, nalampasan na ng Amerika ang abot ng pinakamalayong missile ng bansang Russia. Hindi rin papahuli ang China na mayroon ding sariling bersyon ng long-range missile tulad ng PL-20 na kayang tumama sa layong mahigit 400 kilometro. Kasalukuyang ginagawa rin ng Beijing ang PL-21 na may saklaw na 300 hanggang 400 kilometro. Ang pag-unlad ng mga armas na ito mula sa China ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit pinabilis ng Pentagon ang paggawa at pag-deploy ng AIM-242. Ang karera sa pagbuo ng mas malalayong missile ay nagpapakita ng pagbabago sa doktrina ng digmaang panghimpapawid. Sa halip na tradisyonal na dogfight o malapitang labanan, ang modernong labanan ngayon ay nakatutok na sa Beyond Visual Range o BVR engagement. Ang sinumang may mas malayong radar at mas malayong missile ang siyang may mas malaking pagkakataon na manalo nang hindi man lamang nakikita ng kanilang mga kalaban. Ang AIM-242 ay isa lamang sa serye ng mga makabagong missile na ipinakilala ng Estados Unidos sa mga nakalipas na taon. Noong naganap ang RIMPAC 2024 exercises, ipinakita rin ng US Navy ang AIM-174B Gunslinger. Ito ay isang bersyon ng SM-6 surface-to-air missile na inangkop upang maipalipad mula sa mga eroplano.
Ang patuloy na paglabas sa mga bagong teknolohiyang ito ay patunay ng mabilis na inobasyon ng kanilang militar. Ang AIM-74B ay may tinatayang saklaw na 200 at 40 hanggang 400 kilometro. Ayon sa US Navy, ang ilang squadron ng FA-18E Super Hornet ay nilagyan na ng ganitong uri ng missile para sa agarang paggamit. Ang pagsasama ng AIM-174B at ng bagong AIM-242 ay nagbibigay sa mga aircraft carrier strike group ng mas matatag na depensa laban sa anumang banta mula sa kalayuan. Bukod sa dalawang nabanggit, inaasahan din gagamitin ng mga fighter jet ng US Navy ang AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile o JATM. Ang missile na ito ay may kakayahang tumama sa mga target sa layong hindi bababa sa 200 kilometro. Ang AIM-260 ay binuo upang maging lihim na sandata na may mataas na katumpakan na nagbibigay ng karagdagang lakas sa arsenal ng bansa laban sa mga modernong air defense system. Ang mga bagong missile na ito ay unti-unting papalit sa mas lumang AIM-120 AMRAAM na naging pangunahing sandata ng US sa loob ng ilang dekada. Ang AIM-120 ay may saklaw lamang na 75 hanggang 160 kilometro na itinuturing na kulang para sa mga modernong labanan laban sa mga katunggaling bansa tulad ng China at Russia. Ang pagpapalit na ito ay nagtitiyak na laging handa ang US sa hinaharap. Para sa Pilipinas, ang pagpapalakas ng puwersa ng Estados Unidos sa pamamagitan ng mga makabagong armas na ito ay nagbibigay ng karagdagang kumpiyansa sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Sa harap ng patuloy na militarisasyon sa rehiyon, ang pagkakaroon ng mas malakas na kaalyado ay mahalaga upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan. Ang bawat bagong teknolohiya ay may direktang epekto sa estratehikong seguridad ng ating bansa. Ayon sa mga eksperto sa militar, ang pagpapakilala sa AIM-242 ay nagpapakita ng estratehiya ng US na tinatawag na technological deterrence sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang kakayahan na lumaban sa mas malalayong distansya, pinipigilan nito ang mga kalaban na gumawa ng mga marahas na hakbang. Ang ganitong uri ng diplomasya na sinusuportahan ng malakas na puwersang militar ay nananatiling epektibong paraan ng pag-iwas sa digmaan. Sa pagtatapos, ang paglulunsad ng AIM-242 Malis ay patunay na ang hinaharap ng digmaang panghimpapawid ay mabilis na nagbabago. Ang Estados Unidos ay patuloy na nangunguna sa inobasyon upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga puwersa at ng kanilang mga kaalyado sa buong mundo.